Marami ng katulong ang umalis sa bahay dahil sa mga kalokohan ko pero may nag-iisang matatag. Binuhusan ko na siya ng pintura at hinagisan ng palaka pero napakahirap niyang paalisin. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Angeline at 5 taong gulang pa lang siya nang umalis ang kanyang mga magulang papunta ng US para doon na magnegosyo. Niwala man lang daw siyang maalalang memory na kasama ang kanyang mga magulang dahil lumaki siya na kasama ang mga katulong. Napakarami ng katulong ang umalis sa kanilang bahay dahil sa iba't ibang klaseng kalokohan na ginagawa ni Angeline para mapilitang umuwi ang kanyang mami. Hanggang sa minsan nawala nang gustong pumasok sa kanila bilang kasambahay, napilitang umuwi ang kanyang daddy pero may ipinakilala na naman siyang panibagong kasambahay. Medyo may edad na siya at itago na lang natin siya sa pangalang Lourdes pero ganun pa rin ang ginagawa ni Angeline. Habang naglilinis si Lourdes sa gilid ng swimming pool, naisipan ni Angeline na itulak siya kaya nahulog si Lourdes pero ngumiti lang kay Angeline. Kaya nainis si Angeline na hindi man lang nagalit sa kanya si Lourdes, nag-walk out siya at umupo sa tabi ng duyan. Tinabihan siya ni Lourdes at sinabi sa kanya na, Angeline, naiintindihan ko ang lungkot na nararamdaman mo at gusto mo ng atensyon ng mga magulang. Kaya kahit anong gawin mo sa akin ay okay lang, kung saan ka masaya ay tatanggapin ko. Kaya bigla na lang napaluha si Angeline dahil ito ang unang beses na may taong nakaintindi sa sitwasyon ni Angeline pero may narinig siyang tsismisan ng iba pa nilang kasambahay na nawawalan daw ng alahas ang mami ni Angeline at nahuli daw si Lourdes na siya ang kumuha ng mga alahas. Kinabukasan pag uwi ni Angeline galing ng eskwela, nagulat na lang siya na nasa bahay na nila ang mami at daddy niya. Binati siya na parang wala lang dahil pinalayas na pala nila si Lourdes at may kasama ang daddy niya na panibago na naman nilang kasambahay. Naguluhan ng very late si Lourdes dahil lalaki ang kasama ng kanyang daddy, sabay paliwanag sa kanya na wala na silang makuhang babae sa agency. At ang lalaking ito ay itago na lang natin sa pangalang Paulo na 25 years old pero tinarayan lang ni Angeline. Kinabukasan lang ay ginawa agad ni Angeline ang kanyang mga kalokohan para mapaalis agad si Paulo pero palagi lang itong ngumingiti sa kanya. Sinubukan niya itong buhusan ng pintura pero nginitian lang siya at binuhusan din. Nilagyan niya rin ng palaka ang kwarto na tinutulugan ni Paulo. Pero si Paulo ay nakipaglaro lang sa palaka kaya naiinis na si Angeline dahil sobrang hirap niyang paalisin. Nung sumunod na araw ay naglinis si Paulo ng kanilang garden kaya naisipan ni Angeline na pakawala ng kanilang mga aso pero siya lang ang hinabol kaya natawa naman si Paulo. Hanggang sa dumating na ang 17th birthday ni Angeline at maraming tao ang bumati sa kanya. Tinanong din siya ng kanyang mami kung gusto niya ba ng party pero tinanggihan lang yun ni Angeline at parang ordinaryong araw lang ang birthday niya. Pumasok sa loob ng kwarto niya si Paulo at binati siya ng happy birthday sabay tanong kung ano daw ba ang gusto niyang regalo. Kaya sinabi ni Angeline na wala naman daw talaga siyang gustong material na bagay pero ang sabi ni Paulo ay kinabukasan na may pupuntahan sila pero tumanggi pa rin si Angeline. Kinabukasan ay kinukulit pa rin siya ni Paulo na sumama sa kanya at ang sabi ay pupunta daw sila sa bahay nila Paulo. Dahil naghanda daw ang nanay ni Paulo para sa birthday ni Angeline kaya wala naman siyang ibang nagawa kundi sumama. Habang nasa biyahe sila ay pareho lang silang tahimik na dalawa hanggang sa makarating sila sa isang squatters area. Maraming bata ang nagtatakbuhan hanggang sa makarating na sila sa bahay nila Paulo na parang isang barong-barong lang yun. May isang batang lalaki ang sumalubong kay Paulo at niyakap siya, yun pala ang bunsong kapatid ni Paulo. Pagpasok nila sa bahay ay binati agad siya ng nanay ni Paulo at sinabing tunay nga naman ang sinasabi ni Paulo na sobrang ganda mo dahil madalas kanyang maikwento dito. Napangiti naman si Angeline habang nakatitig sa spaghetti at cake sa lamesa kaya kinantahan na siya ng pamilya ni Paulo. Habang kumakain sila ay sobrang naging masaya ng kanilang bonding at nagkatitigan sila ni Paulo at nagkangitian. Sobrang naging masaya ang pamilya ni Paulo kahit mahirap lang sila kaya dito niya na-appreciate ang grabing effort ng pamilya ni Paulo. Pagkatapos nilang kumain ay may inilabas si Paulo na isang kahon na medyo pahaba na parang lalagyan ng ballpen. Inabot niya yung kay Angeline at nang kanyang buksan nakita niya ang isang silver na kwintas na may pendant ng snowflakes. Isinuot ni Paulo ang napakagandang kwintas kay Angeline kaya ito ang birthday ni Angeline na hindi niya makakalimutan dahil naranasan niya na may makabanding na pamilya. Ito rin ang birthday niya na nag-celebrate siya na may ibang taong kasama kaya hanggang dito na lang Ate Charis!